At dahil nga may mag-harvest na naman ngayon ng palaisdaan, edi nakakatuwa at makakalibre na naman tayo ng pang-ulam. Yan, dyan ka magaling sa libre. Aray ka! It's a boy. Then pag malapad na patilos, bakla. So yun na nga guys, for today's video ay may nag-harvest nga na naman pala ngayon ng palaisdaan. At kapag na rin nga may nag-harvest ng palaisdaan, o ay anong gagawin? E di syempre tayo mambuburaot na pwedeng ulamin. Kunwari tutulong at mag-video-video lang pero mamaya hihingi na yan ng pang-ulam. Ganon si Tabo di. Hindi dito kasi sa amin, pwede ka talaga manghingi ng pang-ulam kapag ganitong may mga nag-harvest. Pero syempre ang ihingiin mo yung hindi nila mga alaga. Yung mga isda baga nakakapasok lang din sa palaisdaan. Alam nga naman ang hingiin mo ay katang, sugpo at bangus, ano ka, chicks. So yun na nga, mabalik tayo. Ito nga palang hina-harvest nilang palaisdaan ay ito yung binabantayan ni Papang palaisdaan. Hindi ito sa amin. Ang amo ni Papa dito ay yung buyer namin sa Sea Cucumber. Actually itong palaisdaan na ito ay inuupahan lang nun. Wala lang, share ko lang. At siya nga yung nag-request na i-vlog ko ito. At kahit nga hindi niya ito i-request, ay talaga i-vlog ko ito. Abay sayang ang libreng pang ulam. So yun na nga, may mga nahuhuli nga pala sila ditong maliliit na isda na kung tawagin din ni sa amin ay gangat. Ito nga pala ay kusang pumapasok lang yan sa palaisdaan. Pero pwede rin naman niyang ulamin kung gusto mo. Pwede kang humingi niyan. Pero yan naman ay binebenta rin nila. Ginagawa lang fish meal. Pampakain baga sa mga sigapo, ulapu-lapu o grouper fish. Daming sinabi. Napala kasama ko si Miss Heart at bibili nga daw siya ng katang at saka isugpo. Kasama nga rin pala namin yung kapatid niya. Ayaw lang magpakita sa camera. Ay di wag kong ayaw. Ay bakit parang nagagalit? Kasama nga rin pala namin si Gemma na lagi nabubunot sa rapol. Nagalaw mo kasi. Nagalaw mo. Nga pala pangatlong araw na itong harvest nila ngayon kasi nga hindi kayang harvestin ng isang araw lang. At yung mga naunang araw nga ng pag-harvest nila hindi ko na i-video kasi nga ay wala ako din sa Makalelon. At nasa layasan na naman. Para ngayon lang. Pero yun nga, sinisipag ko talaga makapag-upload na rin kahit ako'y nasa layasan. Sinisipag pati, sinisikap na bago na. Nga pala may nahuli silang katang na may bihod. At hindi ko nga alam kung yan ba'y apakawalan nila o ay bebenta na. Ayoko naman makialam at gawa ng hindi naman akin yan. Sabihin lang ay bida-bida ito si Tabo di palibasa ay nag-vlog ay pasikat. Pag patulis daw, it's a boy. Then pag malapad na patilos, bakla. Ayun lalaki, ay babae. Mamaya makuha pa. O ito yung babae, obvious naman may itlog. Wala ka naman maging bakla ito kung ano. Oh, yan ang difference ng gay. Hindi daw yan babae at may itlog. So yun na nga, bago pa mapaaway si Miss Heart, mabalik nga tayo din sa pag-harvest nila. Ito nga palang ginagawa nila ay parang lumpot ata ang tawag dito. Habang pinapahibasan nila yung palaisdaan na hinaharangan nila ng lambat. Para nga naman yung ibang laman ng palaisdaan ay mapunta na din sa lambat. At dito na lang nila sasalukin para konti na lang yung kanilang gagamain. Pero yun na nga, bakit parang puro gangat naman na nakukuha nila? Ito nga pala kasing pitak na pinapahibasan nila ngayon na ito nga ay na-wash out nung nakaraan. Kaya yung ibang mga hulog nitong bangus ay nakatakas. Kaya nga medyo tinatamlayan sila mama kasi nga ay parang malulugi. Pero yun na nga, sana ay kahit papaano ay may ma-harvest pa rin. Nga pala alaman nitong palaisdaan ay lahukan, bangus, sugpo at katang. Pero maliliit pa nga yung bangus at nadadamay nga lang sila kasi kailangan ng harvestin yung mga katang at yung sugpo kasi nagkakandamatay na. Ang alam ko ta sa ganyan, kapag nasobrahan na sila ay nagkakandamatay talaga sila. Or depende rin sa panahon kasi may panahon talaga na nagkakandamatay sila. Parang ang alam ko dahil sa panahon yun, kaya dapat silang i-harvest na. Pero yun na nga, yung maliliit na bangus naman ay nililipat nila sa kabilang pitak para palakihin pa. At halos karamihan nga sa mga bangus ay talagang maliliit pa. Nga pala sa mga naku-curious kung magkano ba sinasahod nito mga nag-harvest. Yan nga pala ay depende sa tagal ng pag-harvest nila. Ang alam ko ay kapag maghapunan sila ay 600, tapos kapag hindi naman umaabot ng maghapon ay 400. Tapos binibigyan din sila ng pang-ulam. Nga pala din sa mga nakukuha nilang gangat ay may napansin nga pala kung guno. At sabi ko nga pala kay Miss Heart ay masarap yung kinilaw. Kaya naman kukuha kami ng kaunti para magkilaw. Nga pala mataas pa ang tubig sa palaisdaan kaya naman hindi pa nga ako lumulusok. At saka sila mga nag-harvest nga hindi pa nakalusok. Alangan naman makiuna-una ako sa kanila. Ay marami pa namang katang nahulog yan. Baka makaapak lang ako at masipit. Balak nga pala sana namin manguha ng talaba at napansin ko nga din sa paminto ay maraming talaba. Pero napansin ko nga rin na parang wala naman laman itong mga talaba at gawa ng mga nakabukas na. Pero siguro dun sa ilalim, sa may tubig, meron pan laman. Kaya lang ay nakakatakot lumusok at gawa na may mga hulog kasi itong kasag. Tapos malalim pa. O diba? Parang nag-ainarte na ngayon si Tabo di at ayaw na lumusok. May tinigitay. May tinatawag na tukod langit. Tapos nakain niya, di ba? Nakain niya, di ba? Pwede rin. Pag malaki. Malaki rin. Baka matusok lang tayo nito. So yun na nga, at dahil kati na kaya naman sila nag-umpisa ng lumusok. At ako nga ay pasunod-sunod lang din sa mga nanguhuli ng katang. Ayoko makidulot-dulot at manghuli rin ng katang. At baka mapitasan lang ng sipit. Imbes na makatulong ako ay nakapurwisyo pa. Bumababa kasi ang presyo niyan kapag kulang ang sipit o kaya ay galamay. Kaya kung hindi ka masyadong marunong manghuli niyan tapos gusto mong tumulong, ay naku, wag na. Nakatuwa nga pala mga bata dito at sanay na sanay sila magtali ng gayan. At saka sa panggagama niyan. Kaya ko lang manghuli ng ganyan kapag sila ay nakabalay sa putik. At nakikita ko, pero yung gagamain ko, ay naku, wag na uy. Jaisi yung 400 na araw na yan.
So ayun, natataranta na nga pala itong bata na binibidyohan ko. Kinakabahan daw at nakabidyo. Pero yun na nga, natutuwa talaga ako sa kanila kasi ang galing nila magtali ng katang. Kapag kasi ako nagtali niyan, ako mababalda muna ang katang bago matalian. Inaapakan ko pa kasi at gawa ng hindi ko kaya yung ganyan. Nakatuwa nga pala talagang alagaan ng mga katang sa palaisdaan kasi ito ay 3 months pa lang pero sobrang lalaki na nila. Kaya binabala ko kapag na-harvest ko na yung mga sigapo kong alaga, ang aalagaan ko na lang ay ganito. Or pwede rin namang ikaw. Laka oy, pagkakiri. Pero yun ang abala ko talaga kapag na-harvest ko na yung sigapo. Ipapalitan ko na lang ng katang, sugpo at saka bangus. Nahirapan kasi ako kapag sigapo ang alaga. Maganda nga ang presyo pero masyadong abyarin. Hindi tulad kapag ganito ang alaga, kahit hindi laging fresh ang tubig. Okay lang, ang importante fresh yung may-ari. Hindi agad sila basta-basta namamatay. Hindi katulad ng sigapo. Medyo maliliit pa nga lang pala yung bangus pero hindi ko nga naitanong bakit hinarvest na agad nila yan. Siguro dahil gusto nila, malamang. Nung kumati na nga pala ay parang gusto ko din lumusok. Nagsilabasan na kasi yung mga katang, sugpo at saka bangus. Gusto ko rin magdampot pero sabi nga nila iwag na daw at baka makaapak lang ako ng katang. Pero dahil nga bida-bida ako, lumusok pa rin talaga ako. Nakakaaliw kasi manguha ng ganyan kahit hindi naman sa iyo. Syempre tutulong lang tayo ng kaunti. Kunwari lang baga para mabigyan tayo ng pang-ulam. Ganon ang diskarte. Pero alam nyo, ang kagandahan nga din sa lugar namin, hindi madadamot ang tao dito. Lalo na kapag may nag-harvest, pwede ka kasing makahingi talaga ng pang-ulam. Kahit hindi ka nga manghingi, binibigyan ka talaga. Pero syempre, yung mga isda na hindi naman talaga nila hinulog. Naglalagay nga pala sila ng dahon sa banyera para hindi makalipad. Para hindi makalukso yung hipon. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Ivan Degenio, belated happy birthday. Kay Idolo Vlogs, Carlo, Empoy Ching Vlog, Christian Gabiola, Hebreos Kamata, shoutout kay Rumar Magsino, belated happy birthday. Taika, at kay Hara Cassiopeia. Wow, taray, nakarating na ng Encantadia yung vlog natin. Pero yun na nga, mabalik tayo. Nakakatuwa nga pala kasi kanina ay halos wala silang mahuli. Nakakahagas at parang walang kalaman-laman yung palaisdaan. Pero nito nga nakatihan, ayan, nagsilabasan na yung katang, sugpo at bangus. Kahit papaano ay masasambot pa rin yung puhunan kasi nga ito ay na-wash out. Nagulat nga pala ako at ako'y nakaapak ng katang. Mabuti na lang at maliit lang. Hindi nga pala nila kinukuha yung maliliit pa at saka yung mga payat na katang. Pinapakawalan din nila. Sa susunod na harvest na lang nila yan kukunin. Nga pala may nabasa akong comment, may nagtatanong nga pala sa akin kung ano daw ba yung pinapakain sa mga katang kapag sila'y aalagaan mo sa palaisdaan. Ang mga kinakain po ng katang ay sisi o talaba at saka bagumon at saka yung laging kasama ng mga bagumon, yung papaitan kung tawagin din sa amin. Magpinsan ata sila. Basta ang alam ko kinakain din nila yun. May nadaanan nga pala akong katang at pinapahuli nga pala nila sa akin. Pero parang yanong hirap naman hulihin at yanong tapang. Parang kapag hahawakan ko ay mabilis siya mga kabaligtad para masipit ako. Pero maganda nga sana yun na masipit para mataas ang views. Pero nagbago na isip ko, parang masakit masipit. Huwag na lang pala. Isa pa yung views na yan ah. Baba. Huwag kang tumawa. At ano ka, maaray ka. Agoy. Luno nga pala yung hawak ni John Chris na katang at magpapasipit nga daw pala siya para daw mataas ang views. Kaso hindi naman inagalingan ng acting. Paano maniniwala ang viewers niyan? Ikaw din oh. Ay! Nawala na ito ng video. Nabitawan yung simulaga. Nabitawan sila. Bakla rin yan ano. Puro mga bakla ang katang ano. Tinuturuan ko nga pala si Miss Heart kung paano magtali ng katang pero kahit nga ako ay parang hirap na hirap at gawa ng ang laki kasi nitong katang tapos ang dulas hawakan at gawa ng may putik at saka sabi ko nga sa inyo kanina gambol muna talaga ang katang sa akin bago ko matalian. Ito pag sa kasag kahit ang hawak lang ay dito dyan yung paganto lang hindi ka masisipit niyan pag katang kasi dapat paganto kasi yung ano nila kaya nila ilagay dito yung sipit nila ilan mo na kasi ilan mo lang siya tapos ilalak mo na magtali niya yung meron pa kaya makakuha ulit dito dapat. Sabi nga po, mahirap pa ganun. Isang kamay lang. Huwag mo kasi singit at ako ay nagatali. Yan. Tagalin ko rin muna. Tapos isa ko dito para maipit yung kanyang sipit yung makabuka. Ano ibig mo yan? Ito ka pakalawa na? Ay, dumi na dahil. Safe mo.
Nakakatuwa naman itong mga bata na ito ang sisipag nila sa pagtulong sa pag-harvest at sanay din sila sa paghuli ng katang. So bali naghinaw na nga pala ako at ako'y tinatamad ng lumusok at ako'y nakapanghinginan ng pang-ulam. So bali ito na nga pala yung mga na-harvest nila. Nililinisan nila at nilalagay sa cooler yung mga bangus. Tapos ito namang mga katang ay nilalagay din sa bayong. Parang sinasizing din ata nila yan bago ilagay dyan sa bayong. Pagkatapos nga pala nilang magpili, hindi nila masyadong pinapansin yung maliliit baga na hipon. Kaya napulot ko at sayang. Pero malaki naman itong mga nakuha ko. Huwag kayong maingay, secret lang. Ay, followers ko nga pala yung may-ari. Hide ko na lang kaya muna siya. Pero yun na nga, yung maliliit na hipon kasi dito, hindi nila pinapansin. Naapakan lang, nadudurog lang, sayang. Kaya kukunin ko na lang at lulutuin. Tapos yung ibang isda nga pala dito na hindi naman talaga dyan sa palaisdaan hinulog, hiningi ko na lang din. So bali ito na nga pala yung mga nahingi namin pang ulam. Yung mga sipit baga na naputol doon sa katang. Hindi naman na kasi yan mabibili ng sipit lang. Kaya ayun, hiningi ko na lang. At saka yung mga ibang isda. Tapos may napasamang isang sugpo na malaki-laki. Kawas at sumama. So bali ang luto nga pala na ginawa ko dito ay ginanga. So yun lang, bye!